Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Base po sa fingerprint analysis na ginawa namin sa crime lab, isang tao lang po ang nagmamayari ng fingerprints na nakita doon sa medical instrument. Nagpapasama nga itong si RJ sa kanyang anak na si Annalyn. Napuntahan daw sa presinto dahil lumabas na daw ang fingerprint result na ginawa ng mga pulis. At nakarating na nga sila dito sa presinto at nagulat nga itong si RJ nang makita nga itong si Giselle na naroon sa akala ni RJ na nasa Cebu nga ito. At dito naman na sinabi ni Giselle sa kanila na dumiretso muna siya dito sa presinto dahil tinawagan daw siya dito ni Chef Gonzaga at ipinaalam na hawak na daw nila itong resulta ng fingerprint results. At dito na nga na tinanong ni RJ itong si Chef Gonzaga na kung kanino daw nagmatch itong fingerprint. At dito naman na sumagot itong si Chef Gonzaga sa kanila na base daw sa kanilang investigasyon na nakuha dito sa medical supplies na kanilang nakumpirma ay isa lamang daw ang nakumpirmang fingerprint na tumugma dito sa ginawa nga nilang investigasyon. At dito nagtanong itong si Giselle dito sa pulis kung kanino, kung kay Zoe ba daw ito o kay Moira. At ang sagot naman dito ni Chef Gonzaga na kay Zoe nga daw itong nagmatch na fingerprint result. At dahil dito, nagulat naman ng husto itong si RJ nang marinig niya ang pangalan dito ni Zoe. At hindi lang iyon dahil may isa pang ebidensya na nakuha itong mga pulis dito sa malapit sa nangyari ngang pagkahulugan dito ni Don Pepe sa bangin. At dito tiningnan ng maigi nila Giselle at RJ at nakumpirma nga ni RJ na kilala niya at familiar itong nakuhang disenyo na sa sapatos nga daw ito. At nakakatiyak ang mga pulis na babae ang may-ari nito. At dito na nga na mas lumakas ang kanilang kutob. At maya-maya naman ay nakatanggap ng tawag itong si Moira sa kanyang asset na kapulisan at ibinalita sa kanila na alam na daw nila RJ at Giselle at hawak na ang resulta ng fingerprint result dito ni Zoe. At umiyak at takot na takot naman itong si Moira nang malaman at marinig niya ang balita. At dito naman na sinabi ni Zoe na kinakailangan niyang magtungo sa presinto upang siya na nga mismo ang susuko at umamin sa kanyang ginawang kasalanan. At tumutol naman itong si Moira na kahit anong mangyari ay wag daw siyang aamin dahil tatakasan daw nila itong mga pulis at sila Giselle at RJ. At dito naman na hindi sumang-ayon itong si Zoe sa gustong mangyari ng kanyang ina dahil mas pinatunayan lamang daw nila na sila ay mga kriminal dahil kung hindi nila haharapin itong mga akusasyon na ibinibintang ng mga pulis, lalo pat may matibay na nga silang ebidensya laban dito kay Zoe at kay Moira. Kaya porsigido na nga itong si Zoe na sumuko na lamang kaysa siya pa mismo ang dadamputin ng mga kapulisan. Kaya agad nagpunta roon itong si Zoe at sinabi na aamin na daw siya sa lahat-lahat ng kanilang ginawa dito kay Lolo Pepe at kung sino pa ang mga napabilang sa krimen na iyon, kung sino ang mastermind at ang nagpakidnap talaga dito kay Don Pepe. Kaya yan po ang ating pakatutukan maya-maya ng konti mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.